We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatod niyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dalovieres. Magkasuhay na surprise drug test sa mga driver kan pampublikong bihikulo, ginibo kan LTO sa Banwaan nin Pili, Camarines Sur asin sa Naga City. Sarong driver na hali pang Metro Manila, nagpositibo. Uyan report ni Chris Novello. Amay kasubaagong aga kan nagkondusir ning surprise drug test ang mga personahe kan PNP asin LTO sa kalabaan kang National Highway sa Barangay Anayan, Pili, Camarines Sur. Parte subot inikan o planligtas droga sa kalsada asin mahigot na implementasyon kan RA 10586 o Anti-Drunk and Drug Driving Law. Sarong bus driver nagikan pang Metro Manila ang nasampulan kaini asin nagpositibo sa drug test. May saro po na nag-positive while driving, positive sa illegal use of drugs. So, on process po ngunyan, nasa PNP Pili para po sa documentation and proper disposition po kang kaso. Uli kaini, posibleng ma-revoke ang lisensya kan driver and kaso magpositibo pa sa gigibuhon na confirmatory test. Sa siyudad ni Naga, nagkondusir man ng kaparehang surprise drug test sa Bicol Central Station kung sain bakusan ng mga bus driver ang isa na iraram sa operasyon, alagad magin ng mga tricycle asin jeep driver. Paborable man sa lakdang na ini ang mga chopper asin commuter. Para sa ko, importante ini para ang mga kuyen magang pasahero, ang mga kaisipan man nila maging panatag man sa kuyen kang biyahe ka sa oral daw na pagsakay nila. Maganda po yun para po ma-secured yung mga pasahero din. Mientras tanto, inin kami narman kan LTO ang mga operator kan mga PUV na regular na ipa-drug test an sa inda mga driver din hulita may paninimbaga ng mga ini en kaso man disgrasya ang bihikulong minamaneho kan super na nas impluensya ning illegal na droga. Kay Baan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Labis ang gatos ng mga urig sa Ragay, Camarines Sur, kinaipuhan na i-depopulate huli sa African swine fever. Mga hog raisers sa pink zone o ASF-free na mga lugar pwede subuot na mag-apply nin insurance sa PCIC como pag-andam sa posibleng epekto kanhelang sa saindang mga ataman. Uyan report ni Jessica Kalinog. Padagos ang pigsasagibong surveillance and monitoring kan Regional Quick Response Team kan Department of Agriculture Bicol sa Banwaan nin Ragay. Sa presente kaya, nasa 4 na barangay na ang apektado asin nagpositibo sa African swine fever. Ang mga urig na yaon sa 1 kilometer hali sa ground zero, pig-depopulate na. Labis ang gatos na mga urig na pagsadiri kan 15 mga backyard hog raiser ang naapektaran kaini. Noon, ang DA ang nagbibigay ng indemnification na 5,000 per head. Pero since 2022, napunta na sa PCIC yung indemnification. Meron ng grading na ginagawa. And libre naman ang niyan. Basta naka-rehistro sa RSBSA, libre ang insurance premium sa PCIC ng mga magbababoy. Sa inisyal na datos kan PCIC Region 5, nasa 50 ang mga urig na inabot kan depopulation sa Banwaan nin Ragay uncovered kan sa indang livestock insurance. May evaluation po kaya kami na nakadepende sa bulan. Sa breeder, since ang amount of cover niya is 14,500, iyo man din ang pag-quotation meaning ang pagbayad. So masalang ko ang sa anayon galo sa fattener. Sa fattener, ma-range siya ng 6,000 to 9,000. Kan maaraman nin Nanay Evelyn kan Pakol Naga City ang dapit sa kumpirmadong kaso kan ASF sa Banwaan nin Ragay. Urog pa subuot sindang nagin istrikto sa pagpapalaog ning ibang tao sa saindang urigan. Pirming piglilinigan asin pigdidisinfect ang lugar. Ang mga ipapakakan sa atamang urig sa indama na pigpapakala kagaan. Ang technician may saro lang. Dai na kami nagkukuha ang iba. Sa kaanong man na oras, halimbawa may hilang ang urig mi na garo, nagluya-luya, apod ko tulos siya.
Sulamenteng pangadyo ni Nanay Evelyn na dain nalugod maglakop pa asin makaabot sa Naga City and ASF. Sangunyan kontin subuot anhelang sa banwaan sa Naninragay. Pig-abisuhan naman kan Veterinary Quarantine Office kan DA Bicol ang mga LGU na magdesignar nin pick-up point para sa mga biyahero sa gilid sa Nakan Highway. Nganing dain na maglaog pa ang mga ini sa mga barangay o piggery. Ang mga hog racer man sa mga ASF-free na banwaan. Pigien kaminar na magpa-ensure sa PCIC kan sa indang mga atamang urig. Nganing magkaigwaman nin remalaso, maya antisiparan na asistensya, hali sa gobyerno. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Price Coordinating Council kan syudad ni Naga nagkondusir nin sorpresang monitoring asin inspection sa school supplies. Sarong establishmento natuyawan kan grupo huli sa sobra sa SRP ang pira sa pigpapabakal kaining produkto. Ang detalye sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Kate, mantang nagadangadang ang pagbubukas kan eskwela, lalo na itong mga nasa public schools, nagruruso naman ng mga magurang na magbakal ng gamit pang eskwela sa saindang mga aki. Pirangal daw ang test ang pagbubukas kan klase para sa school year 2023 to 2024. Nagkondusir na ng inspection na monitoring ang grupo kan Naga City Price Coordinating Council sa mga basic school supplies sa pirang tindahan sa syudad ni Naga. Kaibahan kaini ang mga personalized kan City Treasurer's Office, PSO, PNP Consumer Group asin DTI. Para ma-check ang mga presyo ka mga basic school supplies. Ang kagayunan lang kanita, nagkakaiwa kita ng chance para makumpara ang mga presyo sa manlain-lain na mga tindahan na nagbebenta ng mga school supplies. Ini makalis makaabot sa kaaraman kan grupo na pira sa mga ini ang naisubot nag-utob sa pinagtalaan na suggested retail price o SRP kan DTI. Compliant man ang pira sa mga ininspeksyon kan grupo, alagad sarong tindahan ang natuyaw makalisobra sa SRP ang pira sa pinapabakal na mga school supply. Nagsayo man na magtaong pahayag sa hampang kan kamera ang representante kan tindahan alagad papadaran subot ini kan DTI nin letter of inquiry o papaliwanagon kung tano lang pa sa SRP ang pinapabakal kaining produkto. Para sa sarong consumer group, importante ang mga siring na monitoring ngani mabudget na kan mga parabakal ang sa indang gagastoson antes magbakal nin mga kagamitan sa eskwela. Kawawa naman ang mga consumer. Lalo pa ngayon yung mga school supply. Mostly nang namimili nasa poverty line na tinatawag. Maot man ay pahiling kan grupo sa gobyerno ang kalidad asin chemical content kan binabakal ng mga school supplies na delikado sa mga aki. Kate, sa ibong kan pagkakadiskubre ka Naga City Price Coordinating Council duman sa na-inspeksyon ng Dakasubago na may sarong establishmento na may sobra sa indang SRP. Itong SRP kan sa indang pinapabakal na several products. Mantang pigsyerto man kaini na mantinido pa sa presente ang presyuhan kan mga basic school supplies ngunyan. Mantang pagirumdom liwat kan DTI sa publiko na hilingon itong suggested retail price o SRP nganing giyayan kan mga magurang sa pagbakal kan gamit pang eskwela ngunyan na back to school na. Kate? Jos Mabalos, Chris. Dakop sa ginibong entrapment operation kan mga otoridad ang sarong 36 anyos na French national makalis ining magpabakal nin pekeng gold bar. Ginibo ang operasyon sa sarong lodging house sa barangay San Felipe, Naga City. Kan iabot na kan sospek ang sangga 2,000 pesos karibay kan subuot pekeng produkto tulos ining pinusasan kan kapulisan asin binasahan kan Miranda rights. Mientras tanto, nakatalaan man na isairarom sa eksaminasyon kan Bangko Sentral ng Pilipinas ang nasambitan ng subuot pekeng bulawan. Sangunyan nasa kustodiya na kan mga otoridad ang nasabing sospek na nahampang sa kasong estafa. Sarong dakulang sira na pigaapod na mamsa ang nadakop kan mga parasira sa kadagatang sakop kan Mapid, Lagunoy, Camarines Sur. Sigun sa may sadiri kan motor bangka na ginamit kan mga parasira, ordinaryo na para sa inda na makakuanin darakulang sira sa lugar. Alagad ngunyan sa nasinda nakadakop ni nasa 37 kilos na mamsa. Dakulang biyaya na pigkukonsiderar kan mga residente ang siring na mga yaman dagat na sa indang nakukua. Sigun sa BFAR Bicol, presente talaga sa kadagatan kan Kabikolan ang mga darakulang sira.
Kasabay kay ni hagad man kan ahensya sa publiko na pangatamanan ang kadagatan tanganing mapreserbar ang magagayo na rekursos naturales na makukuadigdi. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Matatag K-10 curriculum na piglansar kan Department of Education laom na mainaan ang subjects kan kinder hasta grade 10 tanganing matutukan ang GMRC pagbasa asin pagbilang kan mga estudyante. Reaksyon kan mga magurang sa pagbabagong ini aramunta sa report ni Jessica Calinog. Towards a better quality and progressive education. Kan Agosto 10, 2023, piglansar kan Department of Education ang K-10 o matatag curriculum kan K-12 program. Siraron kan bagong curriculum na ini ang mga estudyante sa kinder hasta grade 10 babawasanin mga subject na kaipuhan pag-adalan. Initanganing mas matutukan ang pagbasa asin pagbilang kan mga estudyante. Alam naman natin na sa early grades, 'di ba? Kailangan muna nating paghusayan o linangin ang kakayahan ng mga bata sa pagbasa, literacy. Para pag marunong sila magbasa with comprehension, madali na lang susunod ang iba pang mga asignatura. Ibabalik man ang Good Manners and Right Conduct o GMRC subject sa basic education. Sa school year 2024 to 2025 pa ang opisyal na implementasyon kan matatag curriculum. Kaipuhan pa kaya na iprepararaan mga learning resources. Alagad ngunyan pasana, excited naman ang magurang na sinda Mommy Fenny asin Daddy Victor na maeksperiensyahan kan sa indang mga aki ang bagong curriculum na ini. Kasi yung bata nahihirapan po siya na mas maraming subject. Matututukan siya ng teacher pag mababawasan yung subject niya. Yung mahirap talaga pag minsan ganing kumpara ko sa dati, yun sa nung elementary kami, siguro mas marami talaga yung ngunyan eh. Saka difficult pati magturo pag dakulong subject. Ansaro pa subot sa gusto ninda sa i-implementar na bagong curriculum, iyo ang GMRC. Kasi si mga bata ngunyan, hindi na marunong nung dating mga manners ba? All na lang lahat. Pang gadget na. Aminado man ang Schools Division Office kan Camarines Sur na magiging challenging ang mga pagbabago na kaipuhan liwat na i-master para sa matatag curriculum. Alagad positibo man ang ahensya na kakayanon ini kan bilog na division sa tabang kan flexibility asin adaptability kan sa indang mga paratukdo. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Mas magabat pang bulos ning trapiko piga antisiparan kan PSO sa nakatalaang balik eskwela. Paghalik kan mga obstruction harani sa mga eskwelahan asin live streaming kan bulos kan trapiko planong gibuhon kan syudad. Uya ang report ni Chris Novello. Mati-mati na sa mga mayor na tinampo urog na harani sa mga eskwelahan sa siyudad ni Naga ang magabat na bulos kan trapiko tuyong aga o rush hour. Ini makalis ang pagbaralika na sa klase kan mga pribadong eskwelahan kan mga nakaaging simana. Ang jeepney driver na si Floro, pirmi subuot na iipit sa traffic urog na tuyong rush hour. Klase na kaya niya, kaya dumayong klase, may banggayong traffic, kunya traffic na. Piglalooman man na mas madadagdagan pa ang gabat kan trapiko sa mga masunod na simana. Urog na tamapo naman ang klase kan mga pampublikong eskwelahan. Sa monitoring kaya kan Public Safety Office sa intersection pa sana kan MT Villanueva sa Liboton, Francia Magsaysay, labidos bil ng mga bihikulo ang nag-aagidig dito yung rush hour. Inaantisiparanta na magabat ang bulos, lalo na during rush hour, pagralaugan, pagruluwasan ka mga estudyante. So digdidin maluwas garo itong hinahagad ta na live streaming update kang traffic situation sa syudad during early morning and late evening rush. Magiging giyasubot ang live streaming na ini sa mga motorista na makalikay sa traffic asin gamiton ang mga alternatibong ruta. Ninhuli ka ini, natokar man subot sa ginibong Student Safety Summit ang paghali sa mga obstruction sa mga mayor na tinampo sa syudad, siring kan mga ambulant vendor harani sa mga eskwelahan. Iirahayon man ang mga depektibong traffic light sa palibot kan syudad na makakatabang subuot sa mas magian na bulos kan trapiko lalo na sa mga intersection. Kay Ban si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia.
Maarasahas na panahon, matinakan mga pirang residente sa Camarines Sur. Pirang probinsya sa Bicol Region nasa dry condition status na, sigun sa Pag-asa Southern Luzon. Uyan report ni Jessica Calino. Ining mga nakaaging aldaw, iba subuot an init kan panahon. Mapulot sa kublit, maarasaha sa pagmati. Miski nga ni magpaandar subuot nin electric fan, mainit man giraray ang duros na nagluluwas. Sobrang mainito na ang panahon ngunyan. Pirang aldaw mina po siyang nararanasan na sobrang init talaga. Ang biyaherong Sindaruel, gikan sa Bulan Sorsogon asin pabalik na sa Metro Manila. Pagabot sa may Santa Teresita Baaw, napagilid man sinda para magkakan asin magpurpa presko man. Ang init ng makina at ang init ng panahon, yun kaya nagka-complex yun. Kaya dapat pahingaan mo rin yung katawan mo at yung motor mo. Paliwanag ni Alfred Consulta kan Pag-asa Camarines Sur, ang kakaibang init kan panahon na namamatean ngunyan, epekto pa kan duros habagat. Ang karakteristik kan habagat, talaga totoo yan na mamamatiin mo na nag-humid, pero mainit. So, yun ang epekto kaya na namamati tayo sa mga araw kan panahon. Lalo na nalogan ng Lenyo. Dugang pa ni Konsulta, base sa forecast, nanotara na ang nagbababa na rainfall level asin bandang Nobyembre o Desyembre. Pwede nang magkaigwanin dry spell sa probinsya o mas dikit na pagbagsak nin uran. Sigun sa Pag-asa Southern Luzon, nasa meteorological dry condition status na ang mga probinsya nin Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate asin Sorsogon, puon pa kan July 24. Pag sinabi po nating ang mga lugar ay nakakaranas ng dry condition, ibig pong sabihin ay for 2 consecutive months, yung mga lugar na yun ay nakaranas ng below normal rainfall condition. Padagos man subuot na mamamatean ang maarasahas na panahon sa bilog na rehiyon, pigabisuhan man kan Pag-asaan publiko. Naibitaran ang pagluwas sa harong kundi iman kaipuhan asin pirming mag-inom nin tubig, nganing makalikay sa heat stroke asin iba pang helang na dara kan labing init kan panahon. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, padagos na namamatean ang duros habagat sa dakulang parte kan nasyon. Naaabot pa kaini ang Southern Luzon, Visayas asin Mindanao. Alagad sigun sa Pag-asa bakong arog kan mga nakalihis na semana, diin ang gayong makusog gaan epekto kaini sa nasyon. May mga pag-uran pa man na mae-eksperyensya urog na kun may localized thunderstorms. Basado sa datos kan Metro Weather, may pag-uran sa Bicol Region kabala na ang Camarines Provinces, Albay, Sorsogon asin Masbate. Sa mga residente man sa natatadang mga lugar kan Luzon, siring man sa Visayas asin Mindanao, mag-ingat po mga kapuso hulita posible ang mga pag-uran. May matitinding uran pa sa ibang lugar kaya maging alerto po sa humanin baha o pagrasay kan daga. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. BFAR pigbisita ang salog na subuot pigpunan o pigapunanin hilo kaya nagkagaradan ang mga sira. Mga bagong fingerlings planong butasan sa nasambitan ng salog pagkatapos na malinigan. Uyan report ni Jessica Calinog. Makalihis makaabot sa saindang kaaraman, tulos na binisita kan BFAR ang salog na ini sa Barangay Bigaw, Daraga Albay, na pigsasabing pig-apunanin hilo na naging rason kan pagkagadan kan mga sira sa lugar. Pinanginotan ang ginibong inspeksyon kan opisina kan Fisheries Productivity and Resource Management Service kan BFAR Albay, kaibanan ang Municipal Agriculture Office. Nakumpirmar kan grupo na nahilo talaga ang mga sira, alaga di ipamaaraman kung ano talaga ang klase kan ginamit na kemikal. Kasi pang 5 araw na po since nung sinasabing naglason, hindi na po natin malalaman yung exact na lason na nilagay. Pero based po doon sa interview nung mga ni Kagawad and then nung mga malapit dito sa area is Simbus daw, which is sa kanila kasi malalaman nila yon kasi ginagamit nila yon sa pag-farm. Makalihis ang ginibong inspeksyon, nagrekomenda ang BFAR na sa paagikan balik sigla sa Ilog at Lawa o Basil Project, lilinigan muna ang tubig asin bubutasan digdian nasa 15,000 na mga fingerlings.
sakit sa loob na matagal namin itong pinoprotektahan. Then, yun, nilason. Masakit po sa loob, pati na rin yung mga residente dito. Medyo nagalit. Kaso wala po kaming maano kung sino talaga yung may gawa. Pagkukunan po siya namin ng ng pagkain at saka yung pangdilig po namin sa halaman, saka yung pinapainuman din po ng mga kalabaw at baka. Kaya kailangan na maprotektahan po yung ilog. Alagad antes ang gigibuhon na rehabilitasyon sa lugar. Kaipuhan mo na makakuanin Certificate of No Objection gikan sa Penro Albay nganing masyerto na mayong mararaot na natural biodiversity. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Gadan ang sarong 16 anyos na lalaki makalihis na malamos sa salog na sakop kan Barangay Aguada Norte, Magallanes, Sorsogon. Sigun sa report, nagbalyo ang biktima sa salog kay banan ang 4 na iba pang mga hovenes. Alagad saro sa mga ini ang biglang nadarakan makusog na sulog kan tubig. Tulos man na nagtabang ang biktima na maisalbar ang kaibanan kaini. Alagad ini na ang nadarakan tubig hasta sa dain na nakahawas. Makaliis na maaraman ang nangyari tulos man na nagkondusir nin operasyon ang mga otoridad. Alagad mayo na nin buhay kan ma-recover ang lawas kan biktima. Pigtawan onra asin pagbisto kan provincial government kan Camarines Norte ang 5 atleta na naging parte kan delegado kan DepEd Bicol asin nagpuli nin medalya sa katatapos pa sa ng palarong pambansa. Kabale sa mga atletang ini, sinda Rica Rile para sa 1,500 asin 800-meter run elementary girls. Jan Jose Alaon sa 1,500-meter run elementary boys. Janice Nemi para sa kaparehong kawat sa high school girls asin 2 pang atleta na nakakuaman nin medalya sa Paralympic. Apwera sa pagbisto, nakaresibiman ang mga ininin cash incentives. Pigsyerto man kan DepEd Camarines Norte na mas tatawanin prioridad kan Schools Division Office and Sports Program tanganing mas dakul pang mga atleta ang magdara kan pangaran kan probinsya o kan rehiyon sa mga darakulang kompetisyon. Harinawa ito ay maging isang inspirasyon at maging motivational aspect ng mga players natin sa mga darating na palarong pambansa na ibibigay nila ang kanilang lubos na kakayahan upang makamit ang tagumpay. Makalihis na maisalay ka nakalihis na taon, hinahalat na sa nangunyan kan Philippine Statistics Authority ang implementing rules and regulation para sa RA 11909 o Permanent Validity of the Certificate of Live Birth, Death and Marriage Act. Nakapalaman kaya sa nasambitan ng lay na magiging permanente na ang validity kan mga dokumentong authenticated kan PSA anuman na taon na kinua ini sa opisina. Sa presente kayang nadodoble ang pagkua kan mga siring na dokumento, siring kan birth certificate na saro sa mga rekisitos, urog na sa enrollment kan mga kaakian. En kasong magluwas na ang IRR, magiging kabawasan subuot ini sa pilang nanonotaran sa mga PSA outlets sa nasyon. Mantang pigahalat ang pagluwas kan IRR, inabisuhan kan ahensya ang publiko na pwede nang magpabook nin appointment para sa mga siring na dokumentos para malikayan na ang pila urog na sa mga civil registry system kan opisina siring kan sitwasyon sa kakabukas kaining CRS outlet sa PSA Camarines Sur. So we would wish that before the month ends, nakalabas na yung IRR because it has undergone about 4 consultation already. So pwede na siyang ilabas. Permanent validity, ibig sabihin once issued, should be honored by anyone at all times. Sarong Kalabanggenyo, nagdarang good vibes sa netizens matapos na magpasyar sa ibang nasyon na garo nagre-rekurida mantang sulot ang kupya na pangtanod. Bistuhon ta siya sa istorya ni Chris Novello. Pamasko, maglakaw-lakaw si Chip. Good vibes ang hatod kan Kalabanggenyong si John Paul Santa Ana sa kwelang videos kaini sa social media dapit sa iyang pamamasyar abroad. Sise man kaya anday mapapangirit asin mapapahahariak sa mga post kaini na pigkukumparar ang kada lugar o mga atraksyon na binisita kaini sa Estados Unidos asin Canada sa mga lugar na makukuha man sa iyang hometown sa Calabanga, Camarines Sur asin iba pang lugar sa Bicol Region.
sa barangay ko, sa barangay Sabang. Yaong kitangon yan dito sa may Sabang Lahod, Maligaya. Nagjutan sa ibang chiptanod ka. Kadakong bisita sa tuya ng barangay. Apwera kay ini, agaw atensyon man, ang sulot kay ining kopya. Din barangay tanod man tang namamasyar sa ibang nasyon. Yaong kitangon yan sa Kalabaan kan Panganiban, Naga City. Iling-iling kon sa inang barabaratong Bakalong. Alagad paglilinaw ni Santa Ana, sinublian sa naman ni Kopya, asin bako man talaga siyang barangay tanod. Malipot pala ang tubig sa Sabang Ilahod. Bako po, medyo inagita lang sa paaging ini para makapagtaon ng good vibes. Na puro na sana problema sa tuyang nanunuparan sa social media, ano daw kung may dikit naman ng kaugmahan. Sa ngunyan, renibong views asin reactions na ang naguguno kan sa iyang mga in-upload na video online. Nagdaraman ini, nin kaugmahan sa mga Bicolano, urog na tagaro binitbit ka ini, ang responsibilidad kan sarong barangay tanod, hasta sa ibang nasyon. Si mga lalong-lalo na si mga kababayan na haloy ng dahil nakakapuli sa Pilipinas, naugmasinda na may nailing na chip tanod sa ibang nasyon. Ano masakit ka ni mga amigo? Takon masusog kita igdi ni Kapitana. Ara mo na stricto si Kapitana. Sigun ki Santa Ana, liwat niyang dadarahon ang nasambitan ng kopya sa ibang nasyon para maghatod liwat nin good vibes bako sana sa mga kababayan tang Bicolano, alagad pati na ang mga Pilipino na nasa ibang nasyon na pungaw na sa Pilipinas. Kuya, ang sa kuya ning magiging patrol car sa barangay Tagay. Kay Ban si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man iba-ibang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nag-antabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagsirbi sa nasyon.